Uy! Uy! Oh, tiyangin. Taong 1994 nang itinayo ang hotel na ito sa isang probinsya sa Thailand. Pero pagkalipas ng isang dekada, hinagupit ito ng malalakas na alon na dala ng tsunami. Ayon sa mga taga dito, isinumpa raw ang gusali dahil ang kinakatayuan nito ay dating sementeryo. Maraming buhay daw ang kinuha dito. Bukod sa mga nahulog at naaaksidente, ay may mga taong umaakyat daw dito para tumalon. At ang pinaka nakakakilabot ay nang may umakyat na turista sa top floor at may natagpuan itong katawan. From Bangkok, bumiyahe kami ng 5 oras papunta sa isang probinsya kung saan ang lokasyon. Saan kaya tayo dadaan dyan? Nagsimula agad kami habang maliwanag pa dahil delikado daw sa taas. Pag dumilim na, habang papasok, nakita namin to. Meron dito sirang kotse. Wala na rin yung likod niya. Tapos yung loob niya. Hinayaan na lang dito mabulok. Bakas pa rin dito ang alaala ng nangyaring trahedya. Diyan pa yung susi guys. Hinayaan na lang dito. OMG. Pagdating sa loob, ito agad ang napansin ko. Grabe, sobrang laki nito. Kailangan natin bilisan. Palubog na yung araw. Nagbagsakan na ang ibang parte ng gusaling to, pero bakas pa rin ang kagandahan ng pagkadisenyo dito. Ito siguro yung main lobby. Puno na siya ng mga kahoy. Nakaharang na dyan. Sira na rin yung bubong nila. Yung kisame, tanggal na rin. Meron ng butas. So ibig sabihin, hindi na masyadong matibay itong sa taas. May iba't ibang sulat na din sa mga pader. Yung iba, hindi na namin mabasa. Ito yung elevator nila. Luin mo, dalawa yan. Chinek namin anong meron sa loob. Meron dito. Tubig. Meron 2 hagdan. Meron dito sa right. Ito. Tsaka meron din dito sa kaliwa. Dito meron din daan. Pero may mga tali na siya. Tali na pula. Hindi kami sigurado para saan to, kaya hinayaan lang namin. Nakita din namin ang daan papunta sa basement kung saan maraming tao ang natrap sa kanilang mga kotse dahil sa baha. Dito tayo sa kabila. Tayo dyan. Nakakakilabot ang feeling dito kaya sa kabila kami dumaan. Bago natin explorein ang mga palapag dito, gusto ko itang i-challenge na i-mention mo sa comment ang mga tropang mahilig sa ganitong video. Huwag mo rin kalimutan mag-like at mag-subscribe para mapuntahan pa natin ang ibang mga lokasyon dito. Pagkagawa dito, sobrang solid. Oh. May daanan pa dun. Dito sa taas, makikita mo na yung kung saan tayo galing kanina sa baba. Tapos dito, konektado to. May nakita kami kanina doon. Mga abandonadong gusali na rin. So connected tong building na to sa mga maliliit na gusali dyan sa labas. Medyo delikado kasi nagsilaglagan na yung mga parte ng gusali. Sobrang tagal na rin kasi nito. Dito na lang tayo. Huwag tayong mapak pa dito kasi baka may malaglag dyan. Matamaan tayo sa ulo. So safety first. Sa bandang to may mga nakasulat na. So, ibig sabihin may pumasok na dito na iba. Hawakan niya, wala na rin. Tinanggal na rin. Siguro kinalakal na tong mga to. Pag-akyat sa second floor, itong mga nakita namin. Medyo delikado dahil nagsilaglagan na rin ang mga kisame dito. Shucks. Takot. Delikado kasi ang dami na nagsilaglagan. Oh. At hindi nga ako nagkamali dahil habang nag-iikot kami dito, Delikado dito. Baka may ibang tao dito. ay biglang nangyari ang kinakatakot ko. May mga tali sa taas. Ay, oh my God! Biglang may nalaglag sa harap ko. Ay, oh my God! Tara, kita tayo. Kaya umalis na kami agad dito. Mas lalo kaming kinabahan dahil sa lagay ng gusaling to. Dahil anytime, pwedeng mag-collapse ang mga palapag dito. Dito kami sa 3rd floor. Dito iba na naman yung amoy. Medyo masangsang ang amoy dito. Kaya dumiretso na kami sa 4th floor. 4th floor. Ito. Palubog na yung araw.
parang halos parehas lang yung bawat floor. Bakas na dito ang pagkaluma ng mga kwarto. Dito may sira na rin kaysa may nalaglag. Takot dito. Dito yung room sa 5th floor. Dito matatanaw mo ang iba pang mga gusaling abandonado. Yan, kita na rin. Meron ding abandonadong hotel dyan sa katabi lang. So napapalibutan ng mga abandonadong resort itong building na to. Binutas na rin ata yung pader nito. Tsaka yung mga ilaw niya, pinagtatanggal nila. Dito na tayo 6th floor. Halos pare-parehas lang yung mga rooms nila. Pare-parehas lang. Empty na siya. Pero check natin kasi mostly sa mga buildings hindi sila naglalagay ng 13th floor. Kaya check natin sa taas kung meron silang 13th floor. Nagmadali na kaming maglibot para hindi kami abutan ng dilim. Dito kami sa 8th floor to. Parang binutasan. May mga numero. Dahil bukod sa mga nagpaparamdam daw dito, ay mas delikado pag hindi mo nakita ang mga nahuhulog na parte ng gusaling ito. 12th floor na tayo. Same lang talaga sila. Pero dito lumalakas na yung hangin. Halos parehas lang. Tiningnan namin kung meron nga bang 13th floor. Floor 13 guys. Sabi nila, ito daw yung malas na floor. Check natin kung totoo yun. Nilibot namin para tingnan kung anong pakiramdam sa floor na to. Okay. So far okay naman. At habang nag-iikot, ito ang sumalubong sa amin. Wow, grabe ang ganda ng view dito. Isang napakagandang view ng sunset nila dito. Sobrang kalmado ng pakiramdam sa floor na to. Ibang-iba sa mga napapanood lang namin dati. Grabe guys, sobrang ganda ng view. Sunset. Ganda. Sana nagustuhan niyo tong part na to. Ngayon akyat na tayo kasi meron pa tayong ilang floors na aakyatin. Nagpatuloy lang kami sa pag-akyat hanggang makarating kami sa 15th floor. Dito may napansin kaming kakaiba sa isang kwarto nila. Kami 15th floor. Medyo naiba siya kasi ito lang yung nakita namin na may hagdan. Nagsilaglagan na rin ang bawat parte ng kwartong to, kaya kailangan namin maging alerto. Pero delikado kasi silaglagan na yung mga bricks. Siguro isa to sa part kung saan yung mga office nila. Parang reception din siguro to. Inakyat namin ang taas nito para makita anong meron doon. Dito iba na yung design. Lababo. May lababo dito. Pero wala na siyang laman. Ibang-iba ang disenyo ng floor na to sa mga dinaanan natin kanina. Mas madaming kwarto at mas malawak ang espasyo. Nagpatuloy ulit kami sa pag-explore dito at pagdating sa 17th floor, ito ang napansin namin. Kaya meron dito. Check natin kung pareha sila sa 15. Ito. Balik na naman siya sa dati guys. Pagdating sa 18th floor, medyo nag-iba ang pakiramdam ko. Lalo na nang makita namin to. Dito. Kaya ito. Pinakpan nila. Ano kaya meron dyan? Sinilip ko kung anong meron sa loob nito. Oh my God. Oh my God. Scary. Biglang nanghina ang tuhod ko nang makita ko to. Hinihinig ako. Sobrang lalim niya. Sobrang taas na pala ng floor na to na kahit sumigaw ka, walang makakarinig sa'yo. Hinihinig na tuhod ko. Takot kasi ako sa mataas eh. Habang tumataas ang floor, tumataas din ang kaba namin. Dahil pag may nangyari dito sa taas, walang makakarinig at hindi na kami makakalabas. Dito okay pa yung elevator na ano nila oh. Hindi pa basag yung tiles. Ibang iba dun sa baba. At habang nag-iikot, wala kaming kaalam-alam na meron na palang nahagip ang camera. Dito okay pa yung elevator na ano nila oh. Pagmasdan nyo mabuti ang kaliwang bahagi ng camera. Ibang iba dun sa baba guys. Oh. May bakas ng mga dugo na hugis kamay. Kagaya ito sa nakita natin sa haunted resort, nakatabi lang mismo ng ghost tower na ito. Hindi na namin pinasok ang rooms dito dahil halos parehas lang ito sa baba. Pwera na lang sa elevator na mukhang bago pa at may mga naiwang lagayan ng pindutan niya. Pindutan dati oh. 21st floor. Pagdating sa 21st floor, may napansin kaming kakaiba. Wala na siyang daanan dito. Dahil iba ang daanan dito sa mga nakita naming daanan sa mga lower floors kanina. Paharap na yung ano, daanan. I-check na sana namin ang isang kwarto. Pero bigla na lang. Uy!
nalaglag na semento sa terasa galing sa taas. Dito pala nanggagaling ang mga nakita namin sa baba kanina. Nakatakot. Grabe, ang laki nito. Kahit kabado, nagpatuloy lang kami sa pag-iikot dito. Pero dito wala nang daan, guys. Palubog na yung araw. Kailangan na natin bilisan. Habang unti-unting nababalot ng dilim ang gusaling to, unti-unti rin kaming nababalot ng kilabot dito. Nakap! Shucks, ang butas. Nakaiba ang floor na to dahil sobrang daming kwarto. Kaya chinek namin para makita kung anong meron dito. Nakap! OMG. Sobrang dilim na dito, guys. Pagtingin namin sa taas, nakita namin to. Bakit may mga tali sa taas? May mga tali sa taas. Ayaw namin mag-overthink sa mga nangyayari dati dito. Kaya nagpatuloy lang kami sa paglilibot. Ito, may lababo din. Kwarto din siguro to, guys. Pero may mga sulat sila. Ibig sabihin may umakyat na rin dito. May mga sulat na din ang pader dito, pero hindi kami sigurado kung nakababa pa ba ang gumawa nito. Umakyat na kami sa top floor kung saan may natagpuan ang isang turista na katawan. Guys, dito na tayo sa 24th floor. Bago natin explorein to, please do subscribe. Help me reach 1 million subscribers this 2024. Tara, explorein natin to. Oh my God, nalaglag ata yung hagdan. Andito na kami sa spot kung saan may natagpuan na katawan. Nalaglag yung hagdan. May taas pa eh. Ibig sabihin, sobrang ano na nito, luma na nito, guys. Dito sira-sira na ang mga pader at mahina na ang kapit ng flooring dahil habang naglalakad kami dito ay bigla na lang. Dandahan lang tayo. Kasi baka malaglag tayo dito, guys. Lab. Baka malaglag tayo dito, guys. Lab. Baka malaglag tayo dito, guys. Lab. Nagsilaglagan ang ibang parte ng elevator at napaupo na lang ako sa sobrang takot. Wait lang. Nanginginig ako. Iba yung feeling dito sa taas, guys. Nagpatuloy pa rin kami kahit iba na ang nararamdaman namin dito. Kaya pala nakasulat doon, suit Suit. last. At pagpasok namin sa isang kwarto, nakita namin to. Merong bote dun. Pumasok kami para tingnan ito ng malapitan pero biglang may nakita si Dayan. Ito ata yung Sa pinakamalaki. taas, meron sa taas lab. May gumagalaw sa taas. Hindi kami sigurado kung ano ito. Yung itim. Itim gumagalaw. Kaya lumipat agad kami sa kabilang kwarto dahil bigla itong gumalaw na parang pinapaalis na kami dito. Dito. Pero may hindi ata natuwa sa amin dito dahil habang papasok sa kabilang kwarto, Dito na tayo sa pinakamataas na parte, guys. biglang nangyari to. Grabe to. Pero hindi tayo pwede umapak dito. Napatakbo na kami sa takot at kailangan namin bumaba agad bago dumilim. Bilisan mo bago dumilim. Akala namin okay na pero pagdating namin sa 8th floor, bigla ulit itong nagpakita. 8th floor, guys. 8th floor, guys. 8th floor, guys. Dito namin nakumpirma na sinusundan kami. Dahil pagdating namin sa 3rd floor kung saan masangsang ang amoy kanina, mas lumala pa ang mga pangyayaring hindi kaaya-aya. Ito, yung kalabog. Hahayaan ko mag-play ng diretso ang video para makita nyo gaano ka-active ang paramdam sa part na to. Wait lang. Dito meron akong naaninag na pumasok sa kwarto. Wait lang. Parang may kumakalabog. Pinuntahan namin para tingnan anong meron sa loob. Parang may dumaan, guys. Parang may nakita akong pumasok. Dito ata dumiretso. Pero nakakakilabot ang nadiskubre namin dito. Ito yung namatay. Oh my God.
May tali. My God. I see you. At nang dumiretso pa kami sa loob, ito ang bumungad sa amin. Oh my God. Oh, Chang. Umalis na kami agad nang makita namin to. Tara na. Shit, kailangan natin makalabas. Ang dilim na guys. Sobrang dilim. Sobrang dilim na dito at hindi na namin makita ang daan. Sobrang dilim. Tingnan nyo kung papatayin ko yung ilaw. Wala na kami makita dito. Dahan-dahan. Dahan. Saan yung daan palabas? Saan tayo dumaan kanina? Malakas ang kutob namin na may sumusunod sa amin dito. Dahil kahit nasa baba na kami, may mga mata pa rin na nakatingin. Nag-alay agad kami ng dasal para sa mga yumao at mga kaluluwang ligaw sa ghost tower na ito. In Jesus' name, Amen. Ano man ang kababalaghan na bumabalot sa gusaling ito, siguradong may gusto itong ipabatid sa mga tao. Balak ba nila tayong takutin o gusto lang nilang palakasin ang pananampalataya natin? This year, I'm trying to reach 1 million subscribers para mapuntahan ang mga lugar gaya nito. At sana, suportahan mo ako.